When the toils of life o'ercome and my heart is worn with care, I faintly the burden of a cross I cannot bear. When the joy has departed from my sorrow's stricken soul, this one thing I know for sure, my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is Okay, thank you for that perfect song. For each one of us, I know it's very relevant sa marami sa atin or hindi man marami sa ating lahat. Ngayon pong umaga, marami tayong mga hindi naiintindihan sa mga nangyayari sa buhay natin. But let's just trust God, sapagkat His way is perfect, and it is the best for us. Okay? So ngayon pong umaga, tayo po ay meron pong panibagong topic na pag-usapan. At alam naman natin, every August, ang ating pong topic ay tungkol sa stewardship, na ating pong mga blessings na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, ang panalangin ko po sa bawat isa sa atin, kung ito ay alam na ninyo, ay ma-review, at ma-strengthen or ma-reinforce yung ating pong stewardship, yung ating pong pangangalaga sa mga ibinigay ng Panginoon sa atin. Tayo po natin magsitindig at basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. Let's read this together. Ready? Begin. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously.
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. God bless reading this word, tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, ngayong umaga ay tanda ko kami sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng aming pagsamba. Ito ay ang pagkinig, pag-aaral ng iyong po Panginoong salita. Lahat, Panginoon, na mga bumubulo sa isip namin ngayong umaga. Inyo itong tanggalin, inyo na po itong samayin, Panginoon, kung ito ay bulong ng aming kalaban. Panginoon, balutan mo kami ng banal dugo ng Panginoong Kristo upang walang anumang magtagumpay na plano kalaban sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng 100% na focus sa inyong pong salita at ang mahalagang bagay nito na aming pag-aaralan ay aming po ma-absorb at maging bahagi po ng buhay namin. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakapunta po kayong lahat. Since ngayon po ay August na, no? At alam niyo kung pagpasok kahapon ng Facebook, ay may nakita akong ganito. Ewan ko kung nakita niyo na rito. Nakita niyo na yan? Ha? At ang nakalagay ay, hello, Mike Tess. Hello. No, nag-ano na siya. Nag-check na ng mic. At kakanta na siya ng pambansang pampasko, Christmas song. Okay? Alam niyo ba na 145 days na lang at Pasko na. Ang ibig kong sabihin ay natapos na ang 215 days, no, ng 2026. No? At meron na lang 150 days ang 2026. No? At yun yan, 145 days na lang at malapit na ang Pasko. At alam po ninyo, dito sa ating bansa, no, alam natin na pagpasok ng bare months ay iba-ibang emosyon, iba-ibang pakiramdam. Meron, pagka narinig na natin yung mga pampasko, nakita na natin yung mga parol, no, na binibenta sa mga sidewalks. No? At alam po ninyo, naniniwala po ako na sa umagang ito, ang isa sa mga nag-excite sa atin, pagdating sa Pasko ay itong tinatawag na exchange gifts. No? Yung bonito-bonita, no? Yung ligaya ng regalo. Diba? At hindi ko po alam kayo kung kayo ay nagpaplano na o kaya ang aking ibibigay sa aking mga kamag-anak, sa aking mga mahal sa buhay na regalo. Nakaipon na ba kayo? Nakapaghanda na ba kayo? Or kayo ay katulad ng ilan na cramming, no? Kung kailan 23 na, December 23 o 24 na, saka palang mamimili. Kaya stress na stress. Saka, sa halip na masaya, sa halip na healthy ang lahat, no? Sa celebration, yung iba ay may mga sakit, no? Dahil sa stress. So, speaking of giving of gifts, mga kapatid, ngayon pong umaga ay kung babasahin po natin ang salita ng Panginoon, alam niyo po ba, kung isa-summarize ninyo ang Biblia, ang isa sa makikita niyong salita ay giving, no? Pagbibigay. No? At alam po ninyo, almost 1,000 plus na verses ang nakalagay po sa Biblia about giving. No? Paano natin i-manage itong mga resources na meron po tayo. At napakahalaga mga kapatid, na ang basihan ng ating pong pangangalaga ng ating pong mga resources ay ang Biblia. No? Sapagkat ito po instructions na ito ay galing sa pinagbulan ng lahat ng resources na meron po tayo. Okay? Bagamat marami tayong mga books na makikita sa National Bookstore, kung paano natin i-manage itong ating mga resources, pero hindi pa rin ito mapapantayan ang instruction ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, ngayon po buwan ng August, ang ating po tema ay blessed to bless. Pinagpala para maging pagpapala. Tama ba yung Tagalog? So, alam niyo po,
The more you study His Word and the more you obey, you apply His Word, tayo po ay makakatanggap ng maraming mga blessings sa Panginoon. At yan po ay makikita rin natin sa Biblia na bibigay sa atin ng Panginoon hindi para angkin, no? Hindi para ipunin, no? Hindi para ipambili ng mga bagay na pangsarili lang natin. No? Kundi makikita po natin sa ating pong pag-aaral that God is blessing us, no, for us to be channels of blessings also to others. Okay? So, ngayon po umaga, makikita po natin itong sabi sa verse 7, dito sa highlighted, God loves a cheerful giver. No? God loves a cheerful giver. Pwede ba yun? Kaya ba yan? No? A cheerful giver. Sa inyo pong pagbibigay, ano, kailan yung panahon na tumong-tuwa kayo na magbigay? No? Na nagpapasalamat kayo na nakapagbigay kayo? Madalas, pagka yung bibigyan mo ay mahal mo, no? Gusto mo, kaya tanongin natin si Brother Topi, no? Kung ang pagbibigay niya ng regalo ba, o ano bang binigay na niya kay Sister Ruby. Kung tuwang-tuwa ba sa ibigay yun, o hinayang na hinayang. Okay? So, dito po, mga kapatid, tuturuan tayo ng Panginoon. Paano ba itong cheerful giving? No? At pwede ba ito? No? Pwede ba itong mangyari na sa ating pagkakaloob ng ating, o pagbabalik ng ating pong mga resources sa Panginoon? Ay posible ba ito? Mga kapatid, ngayon kung umaga, pinamagatan ko po ang ating mensahe, giving cheerfully. Giving cheerfully. Pagbibigay ng may kasiyahan. By the way, kung titignan po natin yung word na cheerful, sa Greek, ang ibig pong sabihin po nito, ang translation po nito literally ay hilarious. Give hilariously. So parang nakakatawa na yung kahulugan. So ang ibig pong palang sabihin ng hilarious dito ay without reservation, with gladness, and without regret sa iyong pagbibigay. Di ba? Kasi minsan sa ating pagbibigay, lalo na sa church, alam nyo, maraming mga pastor ang hanggat maaari, ay hindi pag-uusapan ang pera, lalo na sa pulpit. Kaya ang ginagawa ng iba, nag-invite sila ng ibang mga speakers. Pero pagka yung senior pastor, hanggat maaari, ayaw nilang ituro yun. Pero salamat dito sa GBC family natin, sa Kalapan, dito sa Satellite, at sa iba pa nating GBC sister churches, ay hindi tayo nahihiya na sabihin kung ano ang sinasabi ng Bible. Mga kapatid, tandaan nyo ito, magalit kayo, magtampo kayo sa pastor ninyo kung hindi niya sinasabi ang tungkol sa pera. Kung paano ito yung ma-manage. Based on the Bible. Base sa Biblia. Magalit kayo kung base sa kanya lang kaalaman. Or base sa natutunan niya sa isang seminar na inattenda niya. Di ba? Pero kung ito ay galing sa Biblia, let us be thankful. Huwag tayong offend. Huwag tayong anong tawag yun? Maging doubtful. Huwag tayo magkaroon ng second thoughts. Kasi kung ano po yung nakalagay sa Biblia, kung ano yung tinuro ng Panginoon, yun po ang makakabuti sa ating pong mga resources na pinagkaloob niya. Kaya, ang una po, ngayon with nito, pag-aralan natin, paano magbigay ng may kasiyahan. Yung tuwa ka. Di ba? So, ito pong 2 Corinthians chapter 9, natin pong binasa. Dito po, si Pablo, ang sabi niya sa mga Corinthian believers, kung babasahin niyo yung mga previous verses, ang sabi niya, pinagmamalaki ko kayo sa Macedonian churches. Kayo mga taga-Corinto, pinagmamalaki ko kayo kasi magaling kayo mag-support. Sinusuportahan niyo yung ministry namin. Ngayon, ang sabi niya, parang hindi naman ako mapahiya. Ang sabi niya doon. Kasi baka biglang may pumunta sa inyo na mga mananampalataya from Macedonia. Ang mga churches sa Macedonia ay 3. Ang Philippi, o ang Church of
Philippians, Ephesians, at saka yung Colossian churches. Yan po yung mga churches sa Macedonia. Okay? So, sabi niya, baka biglang may dumalaw dyan sa inyo, no, tungkol sa alamin kung paano kayo mag-support, hindi kayo ready, mapapahiya kami sa aming ipinagmamalaki tungkol sa inyo. Kaya sabi niya, nagpadala kami ng isang kapatid, si Titus, para ayusin, i-arrange yung inyong giving. Bakit kailangan ng giving? Kasi ang Church of Jerusalem po, that time, ay dumaranas ng pag-uusig dahil sila ay sumusunod sa Panginoong Kristo. Kaya yung iba, pag nalaman nila, follower ka ni Christ, tatanggalin sa trabaho. Okay? So, pag wala kang trabaho, ano yung papakain mo sa iyong family? Diba? Tapos, hahabulin ka talaga, no? At pipilitin ka na isuko mo, no? I-renounce mo si Jesus. At kung halimbawa, bibili ka sa palengke, no? Malamang follower ka ni Christ, yung iba hindi pinagbibigyan. Kaya mahirap yung Church of Jerusalem. Kaya ginawa ni Pablo, nag-raise siya ng support. No? At nagpunta siya na sa Church of Corinth at sabi niya, kailangan i-prepare ninyo yung inyong help doon sa Church of Jerusalem. Ngayon, yung ibang mga nagpapalataya dito sa Corinth ay parang yung iba na nakakaramdam na sila na parang grabe naman ito si Pablo. No? Parang kakahingi lang ng support, hiningi ulit. Tapos kailangan ipunin. No? Marahil ito ang kanyang nakikita dito. Kaya itinuro niya ito verses 6 to 8. No? Ganito dapat ang attitude natin pagka tayo ay tutulong, no? Magbibigay para sa gawain ng Panginoon. No? Kailangan maging cheerful, no? Maging masaya ang iyong pagbibigay. Hindi yung sa utak mo, nagre-reklamo ka. No? Sa utak mo, ay parang nagagalit ka na-offend ka. Okay? So, ngayong umaga, meron po tayong 5 dahilan why we can give cheerfully. No? Bakit kaya natin o pwede na tayo ay magkaloob ng may kasiyahan, kagalakan, no? Walang pagsisisi, walang panghihinayang, no? Walang pagdududa. Okay? Maluwag sa loob, maluwag sa bulsa. No? Paano yan? Okay? So, yung 5 dahilan, ang una, because concept was understood. No? You can give cheerfully when you know the reason why you have to give. No? Pagka alam mo kung bakit kailangan natin magbigay, kung bakit tayo tinuturuan na magbigay. No? Ano ba yung concept? Ano ba yung prinsipyo? Bakit kailangan ito? Di ba? Bakit sa mga churches, laging ikot ng offering bag or offering plates? No, meron akong alam, 4 na beses, no? O, 5 pala. 5 beses pinapaikot yung kanilang offering plate. Parang sabi ko, parang nakakaano naman yun. Nakakaano ng tao yun. Parang nakaka-trauma. Kung tawag dito, wala na akong pamasahe pa. Something like that. No? Pero, once you understood the concept of giving, then you will give cheerfully. No? At yan ang aalamin natin. Ano ba yung concept? No? Ano ba yung dahilan? Ano yung purpose? Ano yung principle? Bakit kailangan ka magbigay? Okay, tingnan po natin. Ang una, ang sabi dyan, sa verse 6, basahin po natin. Ready? Begin. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. So dito po, tulad po ni Apostol Pablo pagbibigay sa pamamagitan ng pagtatanim. Di ba ba? Ang sabi niya, pag nagtanim ka ng kakaunti, ano kung sabi niya? Kakaunti din ang aanihin mo. Pero pag nagtanim ka ng marami din ang aanihin mo. Di ba? So, ano ba sabi ng mga talata sa Biblia? Ang sabi sa Proverbs chapter 11, verses 24 and 25,
Basahin lang po natin ulit. Ready? Begin. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ito po ay lagi natin nababasa. Pero ang sabi niya, a person, or one person gives freely, yet gains even more. Kasi ang problema natin, ang issue natin, no, pagka nagbigay tayo, ang laging thinking natin, naku, mawawalan ako. O kaya yung iba, naku, magugulo yung patas, no, ng aking pera. Ay, parang, paano kung hindi na bumalik yun? Diba? Ang thinking lagi natin, pagka nagbigay tayo, lugi tayo. O malulugi tayo, mawawalan tayo. Di po ba? Pero ang sabi ng Proverbs, no, ang sabi po ni Haring Solomon, sabi niya, a person gives freely, yet gains even more. Sa pagbibigay ng isang tao, no, freely, talagang walang pigil, walang pagsisisi, mas lalo pa siya nagkakaroon. Di ba? Kasi yun nga, ito yung principle. Kung halimbawa, may pera ka dito, at hinawakan mo siya, may parating na pera ulit. Pero dahil sa, naku, ayokong pitawan to. So ano mangyayari doon sa parating na pera? Matatapon siya, di ba? Pero bukas siya, kung baga pinapadali mo lang yung pera sa iyong kamay, maraming kang matatanggap ng blessing. Yun po ang ibig sabihin dito, a person gives free, yet gains even more. Tapos sasabi sa verse 25, a generous person will prosper. No? Ayon kay Haring Solomon, ang mapagbigay na tao ay uunlad. Ha? Hindi yung mga kuripot, hindi yung mga ayaw magbigay, ang yayaman o uunlad, kundi yung mga generous people. At marami po akong alam, no? Kahit hindi mga Christians, no? They are very generous. At lalong payaman sila ng payaman. No? Pabukas na pabukas ang mga opportunities, no, sa kanila because they are generous. Totoo po itong prinsipyo. Okay? Again, when you understood the concept, no, of giving, you will give cheerfully. Parang, ay, pagka nagbigay pala ako mas marami pala ako makukuha. Mas marami ako aanihin. Diba? Pero ang iisipin mo lagi, ay, ako, pagka nagbigay ako, mawawalan ako. Eh, hindi kung ano lang yung meron sa'yo, yun lang ang magiging sa'yo. Eh, hindi lang plano ng Diyos sa atin. Ang plano ng Panginoon, the Lord will continue, non-stop, to bless us. Okay? Pero pagka sinara na natin yung ating kamay, no, kumbaga pinuputol na natin yung flow ng blessing ng Panginoon. Okay? So, ngayon po itong mangga na to. Nakakita na ba kayo ng ganito kahitik na mangga? Dati nun sa TU, no? Yung katabing mangga ng church. One time nakita ko talaga ganito karami yung bunga. Sabi ko, wow! Di ba? Kumbaga kung may puno ako, isang puno ako na ganito, okay na ako. Diba? Marami na ako mapapakinabangan dito. Di ba? Pero paano kung ganito ang mango plantation mo, ganito karami? Di ba mas nakakatuwa na? Mas marami kang makukuha. So dito, isa lang yung itinanim mo, marami yung naging bunga, eh lalo na kung marami kang itinanim. Mas marami ka rin aanihin. Nakuha niyo po ako? So ganun din po sa pagbibigay, mga kapatid. If we will give generously, freely, no, sa Panginoon, kung walang tawag dito, walang pumipigil sa ating puso, no, na magbigay, no. Kung binibigay natin yung mga bagay na pinapabigay sa atin ng Panginoon, nang walang pag-aalinlangan, may pagpapasalamat, excited, kaya sabi ko, you will reap generously. Madami rin ang iyong tatanggapin. Okay? So, meron po tayo na 5 principles na makikita, no, or na concept about giving, about from this verse.
Okay, ito po, tandaan niyo ito ha. Number one, we reap if we sow. No? Aani tayo kung tayo ay magtatanim. Hindi ka aani kung hindi ka magtatanim. Di ba? Kung hindi ka magbibigay, walang babalik sa'yo. Okay? And then ang pangalawa, we reap when we sow. Anong ibig sabihin yan? No? Ito, pagka nagtano ka na, pagka nagbigay ka na, o pag nagtanim ka na, sigurado, aani ka. Okay? So yun po yung prinsipyo na makikita natin dito sa talakan ito. And then first, we reap what we sow. No? Ang iyong aanihin ay kung ano yung iyong itinanim. Huwag ka mag-expect na pag nagtanim ka ng mangga, ay rambutan ng bunga doon. Di ba? Rambutan ng aanihin mo. Di ba? So, kaya napakahalaga po sa pagtatanim na ito. Alam niyo ba kahit mabuti o masama ang itinanim mo, babalik niya sa'yo. So, halimbawa, nagtanim ka ng sama ng loob. Sa panagin ninyo, anong aanihin nyo? Di ba? Pag nagtanim ka ng kasinungalingan, ng kasamaan, ano ang babalik sa'yo? Pero kung nagtanim ka ng kabutihan, no? Magtanim ka ng kabaitan, no? Kasiyahan, yun din ang babalik sa atin. So yun po yung pangatlong principles or concept sa ating pong pagbibigay. We reap what we sow. And then, as sunod, we reap more than we sow. Okay? Alam niyo po, yung kaninang mangga na nakita natin, yung isang puno, isang buto lang yun. No? Walang isang puno na 4 ang buto. Hindi. Isang puno lang, siguro nakaranas na kayong magtanim. Di po ba? Ng punla. So sa isang buto ng mangga, alam niyo po, pagka maganda yung suloy, pagka inalagaan mo, no? Ang nagiging bunga doon ay 300 to 500 pieces na mangga. Di ba? So, we reap more than we sow. Tandaan ninyo ito mga kapatid, pag nagbigay tayo sa Panginoon, no? Ang balik din sa atin ay mas marami. No? Hindi necessarily na pag nagbigay ka ng 100 pesos, 1,000 na nilang darating. No? May iba-ibang paraan ng Panginoon ng pagsagot niya. Pwedeng health natin, no? Magiging maayos. Pwedeng yung kinikrave nating food na pagka kinain natin, magkakasakit tayo. Pwedeng mawalan tayo bigla ng gana doon. No? Para ma-save yung ating health. Ako nyo? O makasave din tayo ng pera natin. Pwedeng ganun ang gagawin ng Panginoon. Pero ito po ang concept na dapat natin malaman sa pagbibigay para makapagbigay tayo cheerfully. We reap more than we sow. Hindi ka ba matutuwa pagka gano'n? Pagka nagbigay ka, ang balik sa'yo ang dami. O malulungkot ka. Okay lang sa akin yung isa lang. Siguro may problema ka sa pag-iisip pagka gano'n. Kasi gusto lagi natin marami. Diba? And then, ang panguling, ito. Dito tayo nagdi-discuss madalas. We reap after we sow. Tandaan niyo ito, mga kapatid. No? Napakaganda na inihetulad ni Apostol Pablo ang pagbibigay sa agriculture. Ang ibig sabihin, you have to wait. Di ba? Merong isang nagbigay ng tithe niya. Nagbigay siya ng tithe ng Sunday. Noong Monday, tinignan niya agad yung bank account niya kung tumubo ba? No? Lumaki ba? Ang tinignan niya yung kanyang mailbox, kung may nagpadala ba ng check-in. No? Parang gusto niya agad bumunga. No? Gusto agad niya umani. Mga kapatid, kaya na itong ginamit ni Apostol Pablo na illustration or paghahalintulad sa pagbibigay. You have to wait. No? Darating yung, kumbaga, hintayin natin yung pamumunga nito para makaana. Ganun din na umangga. No? Sabi nila, 5 to 7 years bago siya mamunga. Lalo na lansones, no? 15 years bago siya mamunga. Di ba? So, kailangan natin ng pasensya. Although, kaya gawin ng Panginoon na pagka nagbigay ka ngayon, mamaya, dumating na yung health. Pero, parate, ganito mga kapatid, we have to wait, no? Because
we reap after we sow. Okay? So, kumusta po ang ating pagbibigay? No? Merong isang lalaki, nag-type siya nung Sunday, nung Monday, tinignan niya kung may resulta, kung yung binigay niya ay dadami, ay wala. Kaya sabi niya sa pastor, hindi na ako tapat. Hindi na ako magbibigay. Hindi naman totoo yung mensahe ko na yun. No. We need to. At ang Panginoon, for sure, ay pagpapalain yung effort, no? Yung resources natin po pinagtalo sa Kanya. Kung susundin natin yung paraan ng pagbabalik ng ating mga resources sa Kanya. Okay? So yun po ang una. We can give cheerfully when the concept was understood. Marami ang dahilan bakit nahihirapan tayo magbigay. Because we do not understand the principle. No? We do not understand the concept. No? Pero kung alam lang natin lahat, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon na matutunan natin, no? Para ma-experience natin yung blessing na ipinangako na sa bawat sa atin. That we will give cheerfully. No? Maiinis tayo pagka hindi dumaan yung offering bag sa atin. Di ba? Maiinis tayo pagka hindi natin ibigay yung offering natin. Kasi, pagka tayo nagkatoo, no, katulad ng illustration ng Apostol Paul, we will reap more. Okay? So, yun po ang una na dahilan kung bakit kaya at pwede, no, tayo magbigay cheerfully. Next is, when your heart is transformed. No? When your heart is transformed. No? Pagka ang puso mo ay binago na ng Panginoon, no? Makakapag bigay ka ng may kasiyahan. No? Tingnan niyo po itong sabi sa verse 7, not reluctantly or under compulsion. No? Ganito tayo madalas magbigay. Di po ba? Parang, ibibigay ko lahat ito? Magbibigay na naman ako? No? Or, sige na, ibigay ko na nga. Pero merong struggle sa iyong puso. Di mo ba? Merong pag-aalinlangan. Meron nga akong isang may kapitbahay kami nun sa Taguig. Ayaw na nila umattend sa church. Kasi, ang daming pinag-uusapan ay giving. At nung one time, sabi niya sa akin, dyan ba sa church niyo, sa San Pablo ba ako sa church niyo, nagpapastor. Sabi niya, dyan ba sa church niyo, giving din lagi ang pinag-uusapan. Sabi ko, hindi naman parati. Pero may panahon na kailangan namin pag-usapan ito. May panahon na dapat namin matutunan ito. Buhat sa salita ng Panginoon. Ano ba sinasabi niya? Okay? Ang sabi dito, ang pagbibigay, it's not reluctant or under compulsion. Okay? Ganito tayo magbigay. But once the Lord transformed our hearts, then we can give cheerfully. And the only person who can transform our hearts ay ang Panginoong Jesucristo. Nasabi sa 2 Corinthians 5:17, basahin niya po natin. Ready? Begin. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Okay? Babaguhin ka ng Panginoon. Once you encounter Him, once you surrender your life to the Lord, ituturo niya sa iyo ang pagbibigay ng may kasiyahan. Look at Zacchaeus. No? Tingnan niyo ito si Zacchaeus. Sa Luke chapter 9, verse 8. Nasabi dito, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Bakit na sinabi ito? Because he encountered Christ. Binago ni Kristo yung takbo ng utak niya. Kurap ito si Zacchaeus kasi chief siya ng tax collection. Okay? Chief siya ng mga tax collectors. Nung binabasa ko nga ito, sabi ko, kung nakita ng mga politiko sa atin, ganito, ibabalik yung kalahati. Tapos kung sino man yung mga niloko nila, ibabalik nila 4 times. So kung halimbawa, piso yung ninakaw sa'yo, ibabalik sa'yo 4 pesos. Aba, magandang usapan yan. Di ba?
Pero hindi mo yung magagawa kung ikaw lang. No? You need a divine power to do this. Your heart should be transformed para gawin mo ito. No? And the only person who can transform your heart is the Lord. No? Kahit na ikaw ay mahuli ng batas, mapatunayan na ikaw ay nagdaya, hindi pa rin mababago ng ang iyong puso. No? Di ba, meron tayong senador, hindi ko sasabihin ng pangalan, ilang beses nang nakulong dahil sa parehong kaso, no? Pagnanakaw. Di ba? Kung baga, sabi ng mga analyst, walang kadala-dala. Ano? Nakulong na nga dahil sa pagnanakaw. Paglabas, nagnakaw ulit. No? Paglabas, nagnakaw ulit. Diba? Kasi hindi kayang baguhin ng sistema ng mundo ito ang puso ng isang tao. Only Jesus can change our hearts. Tandaan po natin. Pwede tayo magbigay cheerfully na may kasiyahan if our hearts are transformed by the Lord. Okay? So yun po ang pangalawa na dahilan kung bakit pwede tayo magbigay ng may kasiyahan. Ang tanong ngayong umaga, is your heart transformed? No? Binago na ba yan ng Panginoon? O inaayos pa? Meron pang kailangang i-repair sa iyong puso ngayong umaga. Kaya mga kapatid, napakahalaga na makita natin kung ano mang nangyari doon sa salita. Doon sa, nung nandito pa ang Panginoon sa Kristo. Si Zacchaeus, no? Nung pumunta sa kanya ang Panginoon, nagbago siya. And I know, may umaga, if you will surrender your life to the Lord Jesus Christ, God will change you. God will transform you. Okay? So, yun po ang pangalawa na makikita natin na dahilan kung bakit pwede, kaya na magbigay tayo cheerfully. Palagay ko, alam nyo na yung okay? Ang pangatlo, every need is provided. Every need is provided. You can give cheerfully when all of your needs is provided or are provided. Pagka pinagkaloob ng Panginoon. Di ba? Ang sabi dito sa verse 8, and God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Pagka pinagkaloob sa iyo ng Panginoon lahat ng needs mo, I firmly believe you can give cheerfully. You can give that cheerfully. Kasi totoo ang Panginoon. No? Hindi ka pinagkulang, hindi ka ginipit, hindi ka ginutong, at hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Di po ba? Meron po ba dito kung na-extra sa ilalim ng tulay? Namamalgos. Di ba? Nalulungkot ako. Merong isang foreigner, ewan ko nakita niyo, dyan sa crossing, sa Aurora Boulevard. Namamalimos siya. Kumbaga parang, hindi ko alam kung American yun or anong lahi na, pero for sure hindi siya Pinoy. Nakita niyo yun? Namamalimos dyan sa may Aurora Boulevard. Sabi ko, ano kaya nangyari dito? No? Sa taong ito, namamalimos siya. Sa ibang bansa. No? So imagine nyo na lang, pagpunta nyo sa ibang bansa, wala kayong pera, anong gagawin ninyo? Di ba yung pinakamabilis na makakuha ng pera, yung panghingi, pero nakakahiya at nakakaawa. At hindi ka makakainput sa gano'n. Di ba? Pero mga kapatid, tandaan po ninyo, the Lord promised to provide our needs. Basta tayo po ay tatapat sa atin po, Panginoon. At ang sabi dito, having all that you need. No? When God provided our need or provides our need, mga kapatid, we can give cheerful. Masaya pagka tayo po ay nagbigay sa Kanya. Sapagkat ito, pagbibigay na ito ay hindi natin ituturing na utos. No? Hindi natin ito ituturing na kailangan mong sundin, kundi ito ay ituturing natin na pasasalamat sa Panginoon.
Di ba? Sapagkat pinagkaloob niya lahat ng needs natin. Mga kapatid, paano kayo tumutugon sa Panginoon pagka pinagkakaloob niya yung inyong pangangailangan? Halimbawa, may kailangan kayo, tapos biglang, may kailangan kayo, tapos nag-pray kayo, Lord, sana mag-provide ka po. At nag-provide ang Panginoon. Paano tayo magpasalamat? Diba? May paraan. Let us give. Shift. Magbigay tayo na may pasasalamat sa ating Panginoon. Okay? Nasabi sa Philippians chapter 4, verses 18 to 19. Basahin niya po natin. Ready? Begin. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent, they are fragrant offering and acceptable sacrifice, pleasing to God. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Madalas, mga kapatid, dito lang tayo nagpo-focus sa 19. Ano? Sa King James, no, but my God shall supply all my needs according to His glory in Christ Jesus. Dito lang tayo, pero hindi natin binabasa yung verse 18. Okay? Tandaan niyo po, ang context nitong verse 19 ay makikita natin sa verse 18. Ano po yung context nito? Lahat ng mga tao na nagkakaloob to help God's work and God's workers, ang promise ng Panginoon ay nasa verse 19. No? My God will meet your needs. My God will provide your needs. At saan base? According to God's glory. No? Based sa kayamanan sa langit. Di pa ako nakarating sa langit. Pero, palagay ko, walang kapantay. Yung kayamanan doon, kumpara sa kayamanan doon. Hindi maleta ginagamit doon. Diba? Hindi enough ang mga ilang libong bilyong maleta. Sapagkat napakarami mga kapatid ng kayamanan sa langit. Hindi po ito nabubuhos. Pero yun nga, itong verse 18, if you will help, no, if you will give for the ministry, no, for these workers, then hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Yung nawala sa'yo, babalik yun. No? At ito po, na gusto ko rin lang makita natin dito, ang laging ibinibigay natin ay hindi lamang finances. We can also give our time. No? We can also give our effort. No? Hindi lamang mga resources. At sabi, according dito po sa verse 19, the Lord will give it back to you. Okay? So, mga kapatid, pwede tayong magbigay ng may kasiyahan, ng kagalakan, walang pinanghihinayangan, no? Walang pinagsisisihan. Sapagkat, ano po ang sabi dito, God will provide. The Lord will provide your everyday needs. Okay? Sabi ko nga dun sa isa kong Bible study, kung dumating yung time na mamalimos ka na, kung dumating yung time na wala ka ng makain dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, sisihin mo siya. Yun yung time na pwede mo siyang sisihin. No? Kasi hindi totoo yung pangako niya. Diba? So marami mga pagpapatotoo dito, no? Na ang Panginoon, basta ginawa mo kung ano yung gusto niya, He will always provide. Hindi ka niya gugutuhin. And many times, hindi lang sometimes, many times ang provision ng Panginoon ay higit pa sa inaasahan mo. No? Higit pa sa iniisip mo. No? Na ipagkakaloob. No? Minsan kasi ang faith natin napakaliit lang. No? Sometimes, Lord, yung magkaroon lang ako ng pagkain mamayang tanghali, okay na. Pero sometimes ang binibigay ng Panginoon, hindi lang pang tanghalian. No? Minsan ang binibigay niya pang isang buwan. Di ba? Na pagkain. So, subukan ninyo ang Panginoon. Yun ang laging challenge ng Panginoon sa atin. Try me. No? Try me. Subukan niyo. So,
Sa mga sumubok na sa Panginoon, I'm sure, katulad ko, sinubukan ko ng maraming beses sa Panginoon. At maraming beses na hindi niya ako binigo. At itong verse 18 and 19 ay totoo. Paalala lang mga kapatid, huwag niyong gagamitin itong verse 19 kung hindi niyo ginawa ang verse 18. Okay? Wala tayong karapatan na gamitin ito. Halimbawa, wala na tayong pera. Ngayon, sabi natin, hindi, may Philippians chapter 4 verse 19. So, ito lang po exclusively para doon sa tumutulong sa gawain ng Panginoon at saka sa mga manggagawa. So, the Lord will provide. Okay? So, yun po ang pangatlo, every need is provided. Number 4, eternal investment. Wow! Siguro ay sa ilan sa atin ay bago itong salitang ito. Eternal investment. At marahil lang sa iba sa atin, pwede ba ito? Pwede ka bang mag-invest sa langit? No? Pwede ka bang mag-ipon sa langit? Paano? Paano mo ipapadala? Diba? Ang DHL, alam niyo ba na napakamahal na pagpapadala? Yung isang sulat lang, 3.5. Usually DHL, sa ibang bansa yun. No? Sabi ko, 3.5 na itong ganito lang isang sobrang ito ng document. Eh di lalo lang isang box. No? Talagang mga libo na yung gagamitin. Eh sa ibang bansa yun, paano kaya papunta sa langit? No? Paano kung magpapadalo? Gaano kamahal? Salamat sa Diyos sapagkat pinagkaloob niya ang kasagutan, no? Paano tayo nakakapag-invest sa langit? Mga kapatid, kung malaman natin na pwede ka mag-invest sa langit, ay magiging cheerful tayo sa ating pagbibigay. Okay, paano ba? Nasabi dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6, sow sparingly, reap sparingly, sow generously, will also reap generously. So ito yung general principle, no? Na itong generous dito ay hindi lamang dito sa lupa may experience. Maging sa kabilang buhay, may experience po natin. Itong reaping generously. Okay? So paano po? Ang sabi sa Galatians chapter 9, 6 verse 9, basahin na po natin. Ready? Begin. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Okay? So, sabi niyan, let us not become weary in doing good. Ano? Pansinin niyo yung salita, doing good. Okay? Paggawa ng mabuti, paggawa ng naayon sa Panginoon, sapagkat darating ang panahon, haan tayo. Pag hindi tayo napagod, pag hindi tayo umayaw, pag hindi tayo nag-quit, no? We will reap a harvest. Okay? Again, tandaan niyo yung word na doing good. Nasabi sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Ito na. Okay, basahin po natin. Ready? Begin. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Pagka nag-invest ka sa langit, no? Sabi niya, hindi ito masisira ng mga peste, no? At hindi rin ito mananakaw. Yung dito na yung iniipon, no? Sa dami ng scammers ngayon, di ba? Meron akong narinig na kakaiba na style ng scamming na naman itong nagdaang araw. Na pagka wala ka sa sarili mo, no? Pagka hindi mo inintindi yung nakasulat doon sa social media, madadali ka talaga. No? Hindi mo mamalayan yung investments mo, no, yung mga inipon mo, ubus na. Pero dito, sabi po ng Panginoon, pag nag-invest ka sa langit, hindi masisira, hindi yun mananakaw. Okay? So, ang sabi sa 1 Timothy chapter 6, verses 17 to 19. Ito na. Okay, ready?
Basahin po natin. Begin. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with every day for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. So, paano ka mag-i-invest sa langit? Ang sabi sa verse 18, do good. No? Be rich in good deeds. Be generous and willing to share. So, mga kapatid, yun palang paggawa natin ng mabuti. No? Yung ating pag-share, pagiging generous, ano pala yun? May talaan sa langit. Di ba? So kung gaano, siyempre, kung gaano karami yung mabuting ginawa mo, no? Kung gaano ka naging generous dito sa lupa, ay makikita natin yung equivalent doon sa langit. Kaya habang binabasa ko po ito, no? Gano'n pa kaya kalaki ang investment ko sa langit? Baka zero pa. Or baka konti pa lang. Di po ba? So kayo po kaya, ano? Kung halimbawa kukunin na tayo ni Lord, muna sana. Pero kung sakaling ipapakita ni Lord yung ating backbook sa langit, magkano kaya ang laman? No? Paano dadami yung investment mo sa langit? By being generous, by your willingness to share, no? By doing good. Okay? So, yun po ang paalala sa bawat isa sa atin. No? Kung alam natin na pwede ka palang mag-ipon ng kayamanan sa langit, na hindi ito nasisira, hindi ito nananakaw, then you will give generous. You will give cheerful. Di ba? Excited ka. Pagka alam mo yung iniipon mo, hindi mo mawawala. Ano? Papakinabangan mo later on, inspired ka. Di ba? Baka hindi, kumbaga, halimbawa dito, may investment ka na gano'n ang promise. No? Safe ka dito. No? Scam-free to. Di ba? Hindi mo na kailangan palalahanan na, yung contribution mo ngayon yung month na to. Baka iaan mo na. Baka i-advance mo pa. Di ba? Lalo na kung malaki ang tubo o interest. Ganun ang gagawin natin. So again, mga kapatid, alam niyo ba, ang sabi ng isang preacher, heaven is a place of surprises. Marami tayong mga bagay na pagdating natin doon, ay magugulat tayo. And one thing is sure, isa ito, na masusurpresa tayo. Yung investment natin. Ano kaya? No? Gaano kaya karami? Meron na ba? So ito lang ang paraan para tayo po ay makapag-invest sa langit. Gamitin natin yung mga resources natin to help people. No? Especially the ministry of the Lord. Huwag natin pong pakinayakan. No? Pagka ito ay para sa Panginoon. Para sa mga manggagawa ng Panginoon. Hindi ko po yung sinasabi dahil ako pastor ninyo, kundi dapat ito po ay maging general understanding natin lahat. No? Na basta manggagawa ng Panginoon, we should be willing and cheerful to help. Okay? Sapagkat ito po ang mangyayari. Meron po eternal investment. Okay? Masabi sa 1 Corinthians 15:58, basahin niyo po natin. Ready? Begin. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Kapatid, tandaan niyo ito. Many times, hindi na-recognize yung mga tulong natin. Di ba? Yung mga contributions natin. Hindi na papansin. Pero tandaan po natin ito. Lahat ng ginawa natin para sa Panginoon. No? Lahat ng ibinigay natin para sa Panginoon. Sabi niya, your labor is not in vain. Daratingin tayo, God will recognize it. No?
papahayag niya sa lahat ng mga tao. With all fairness. Na ito yung ginawa ko for you. Kaya mga kapatid, sometimes nakakapagod, no? Pagka walang nakaka-appreciate, no? O pagka ikaw na lang mag-isa, no? Parang nakakapagod. No? Parang gusto mo nang umayaw, gusto mo nang mag-quit. No? Pero, meron tayong, sabi nga nila yung audience of one, tama ba? Meron laging nakatingin sa atin. No? Meron laging nanonood sa atin. No? Meron laging tinitingnan yung mga resources, yung time, at saka yung strength, yung effort na yung pinagkaroon. And sometimes, ganyan sabi ko kanina, heaven is a place of surprises. Baka makita pa rin natin doon na bibigyan ka ng reward ng Panginoon doon sa isang bagay na hindi mo akalain, no? Na tumulong ko pala doon sa sa gawain yun, no? Nagbigay ka pala ng isang hollow black stone. It will be recognized, mga kapatid, sa langit. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, your labor is not in vain. Kaya let's keep on serving the Lord. At dahil po sa talatang ito, mga kapatid, we can give cheerfully. Di ba? Mas lalo tayo magiging masigla sa ating paglilingkod, sa ating pong magkakaloob sa gawa ng Panginoon. Sapagkat hindi man yan mapansin, hindi man yan mabigyan ng award, no? Pero ang Panginoon hindi yan makakalimutan. Nakalis na yan sa langit. Okay? So yun po ang pang-apat at ang panghuli, ang panlima na dahilan kung bakit kaya natin, pwede na magbigay tayo cheerfully, hindi lamang because the concept was understood, heart is transformed, everything is provided, eternal investment, because of eternal investment, panghuli, it reflects God's purpose. It reflects God's purpose. Yung pagbibigay ng masaya, yung pagbibigay, ay ipinapakita nito yung purpose ng Panginoon talaga. No? Pinapakita nito na ito ang layunin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? Tandaan niyo po ito, hindi layunin ng Panginoon na yung resources na ibibigay niya sa atin ay sarilinin natin. No? Angkinin natin, ipagdabot natin. Okay? Sapagkat ang Panginoon, no, kung tutusin, pwede niya gawin na huwag na tayo i-bless. No? Dapat naman tayo hindi pagpalain. Matitigas sa mga uli natin. No? Pwede niyang gawin na kanya na lang. Doon na lang sa mga sumusunod sa kanya. No? Yung mga blessings. Doon sa mga suwain. No? Doon sa mga matitigas sa ulo. Yung doon sa mga hindi sumusunod, hindi na yung mga yun. Pero, ang Panginoon talaga mapagbiyaya siya. He is a giver. He is a giving God. Gusto lagi niyang i-bless ang lahat ng mga tao. Lalo na yung mga anak niya. Kaya mga kapatid, when we give cheerfully, it reflects God's purpose. Ang sabi dyan sa verse 8, will abound in every good work. Will abound every good work. Bakit tayo binibless ng Panginoon? Sabi niya, and God is able to bless you abundantly so that in all things, at all time, no? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Hindi lamang sa buwan na to, no? Hindi lamang sa buwan ng Pasko, no? Or kung anumang panahon, ay magiging channel of blessing ka. Kundi sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon, sabi niya, having all that you need, you will abound in every good. At sabi niya, maganda yung salitang abound. Talagang magiging maunlad ka. No? Marami kang maitutulong. No? Pagka tayo ay nagbigay sa Panginoon. No? I-bless tayo abundantly, no? Para sa lahat ng oras at lahat ng pagkakataon, may tutulong.
Okay? So, yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Yan ang plano ng Panginoon. That all of us will do good work. Kaya, binigay na tayo ng lahat ng resources para magawa natin ito. Sabi sa Matthew chapter 5, verse 16, basahin niyo po natin. Ready? Begin. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Okay? So, binigyan tayo ng Panginoon ng ilaw. No? Tayo ay mga ilaw ng sanglibutan. Kaya pagliliwanagin natin, no? Sana yung buhay natin ay maliwanag. No? Nagbibigay ng direksyon. No? Nagdadala sa Panginoon yung buhay natin. Sa iba. Sabi niya, mangyayari lang yun if they see your good deeds. At ang resulta nito, they will glorify the Father in heaven. So mga kapatid, kung gusto natin sigurado na maluwalhati ang Panginoon, let your light shine by doing good works. Gaano ka linas ang buhay natin sa umaga? Aandap-andap pa ba? O aandap-andap na ba? No? Maliwanag pa ba? Para magliwanag, let us do good works. Okay? Sapagkat sa pamamagitan nun, nare-reflect yung kalooban ng Panginoon, yung purpose ng Panginoon. At pagka naluluwalhati natin ng Panginoon sa paggawa ng good works, no? Pagka nalaman natin that God has given us the resources, then we will give cheerfully. Nakapagbigay tayo ng may kasiyahan sa puso natin. Alam mo po, sabi dito sa 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17, basahin nga po natin. Ready? Begin. All scripture is godly and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. God provided the Bible. Okay? Nagbigay ang Panginoon ng scriptures. No? Para saan? To teach, to rebuke, to correct, and to train. Bakit? To equip for every good work. Para tayo ay masanay. O para tayo ay sanayin. No? Para malaman natin kung paano gumawa ng mabuti. Okay? Tandaan po natin, dapat ang guide natin sa paggawa ng mabuti ay ang salita ng Panginoon. No? Hindi yung inilabas ng isang psychologist, no? Or na kung anumang school or institution na paraan ng paggawa ng mabuti. Makikita po natin mga kapatid ang tunay na paggawa ng mabuti sa Biblia. Ano yung dapat natin gawin? Ano yung dapat natin hindi gawin? Ano yung dapat natin gawin? Ano yung dapat natin iwasan? Okay? So, kumbaga, sabi ko nga kanina, bibigyan na tayo ng Panginoon ng lahat ng resources para mangyari ang kalooban ng Panginoon, ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Kaya if we keep on studying, reading the Word of God, we will be equipped for every good work. Sabi sa Colossians chapter 1 verses 19 to 20. Basahin nga po natin. Ready? Begin. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. The greatest gift na binigay sa atin ng Panginoon ng Diyos ay ang Panginoong Jesus. At ang sabi diyan, God was pleased. Parang pag binabasa ko yan, parang kung ako yung tatay, I will not be pleased. Di ba? Nagbigay mo yung anak mo para mamatay. Diba? Pero, may dahilan kung bakit ibinigay ng Panginoon, kung bakit binigay ng Panginoon ang kanyang anak. At bakit ito ay nagbigay ng kasiyahan sa kanya. Ang sabi niya, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Dahil sa kamatayan ng Panginoon, mga kapatid, ng Panginoong Kristo,
yung dumaloy ang kanyang dugo, ano po, sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon po tayo ng maayos na relationship ulit ng Panginoon. No? At tayo po ay pwede, no, na magkaroon ng maayos na relationship sa Panginoon because of the Lord Jesus Christ. Kaya, nasabi din sa Hebrews chapter 2, verse 9 and 10, ako na magbabasa, sabi niya, but we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what He suffered. Anong ibig sabihin po ng talatang ito? Through Christ's suffering, no? Dahil doon sa Colossians, chapter 1, no, na-please ang Panginoon na pinadala yung kanyang anak, and because of Christ's suffering, no, sabi niya, bringing many sons and daughters to glory. Kaya nagalak ang Panginoon na yung anak niya, ang Panginoon sa Kristo ay padala dito, kahit na siya ay paparusahan, no? Mahihirapan at mamamatay. Marami naman siyang madadala na magiging anak, no, sa kalangitan. At mga kapatid, kung tinanggap niyo si Jesus bilang sarili tagapagligtas, kasama kayo dito, bringing many sons and daughters to glory. The Lord will bring us to glory. Yun ang dahilan kung bakit even God, no, is pleased, is cheerful in giving. No? Ang Panginoon ang number one example ng cheerful giving. No? Nung binigay niya ng may kasiyahan yung kanyang anak. Sa kabila ng anong gagawin kay Jesus dito? Papahirapan at papatayin. Okay lang sana kung papatayin na lang. Eh papahirapan muna bago patayin. No? Bakit? Para mailigtas tayo lahat. Mga kapatid, ngayong umaga, we have all the reasons, no, to give cheerfully. Sapagkat ang Panginoon, Diyos ang He gave cheerfully when He gave His Son to save you and me. At ngayong umaga, mga kapatid, sa ating pong pag-alaala, ito po ang gusto kong alalahanin natin. No? Ngayong umaga, dahil yun ay first Sunday of the month, ano? Ito po ang gusto kong alalahanin natin, no? Sa paghihirap ng Panginoon. Ito po ang gusto kong alalahanin natin, no, sa ating pong pagganap sa Lord's table. No? Dahil ang dahilan kung bakit nahirapan, nasira ang katawan ng Panginoon, umagos ang kanyang dugo, no, ay para dalhin tayo ng Panginoon sa kalangitan. Para ibalik tayo ulit sa Panginoon. Sapagkat nung tayo ay nagkasala, no po, nung nagkasala si Adam and Eve, naputol yung magandang relationship nila because of sin. Pero salamat sa Diyos sapagkat hindi niya hinayaan na putol yung relasyon niya. Sapagkat alam niya na hindi makakabuti sa atin. At alam din ng Panginoon na hindi natin kayang bumalik sa pamamagitan lamang ng lakas natin. Gumawa siya ng paraan. He sent His Son. To suffer doon sa krus. No? Hanggang sa siya ay mamatay. Para tayo kung lahat, una ay bumalik sa Panginoon at dali sa kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, napakalaking pagpapala nito, napakalaking dahilan for us to give cheerfully sa ating pong Panginoon. No? So ngayon pong umaga, buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians chapter 11. At nais ko pong basahin sa inyo ang gustong ipaalala
parati ng Panginoon sa atin. Atin po ay atin na practice every first Sunday of the month. Sana maalala lagi natin ito at magkaroon po ito ng impact sa ating pong pamumuhay bilang mga mananampalataya. Ano po? 1 Corinthians 11, 23 to 30. Ang sabi po dito, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep." Ngayong umaga, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kaligtasan na meron tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat hindi tayo pinabayaan ng Panginoon na pumunta sa impyerno. Na maranasan ang hindi parusa ng Panginoon sa mga tao na sumusuway sa Kanya. Alalahanin din natin ngayong umaga kung gaano nahirapan ng Panginoong Kristo at yung Kanyang pagkamatay, pag-awis ng Kanyang dugo, pagkasira ng Kanyang katawan, para maibigay lang sa atin itong kaligtasan na ito. Ang sabi dito sa verse 27, "Whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep." Ngayon po umaga, magkaroon po tayo ng ilang saglit na ating pong magkaroon tayo ng katahimikan at maggulay-gulay po tayo. Tingnan po natin kumusta na ba yung buhay natin after we receive the Lord Jesus. Tayo po ba ay sumusunod sa Kanya? O kailangan ba natin bumalik sa Kanya sapagkat tayo po ay napalayo? Sabi dito, kung tatanggap tayo ng tinapay at saka ng juice, ng hindi karapat-dapat, na hindi ayos ang ating pong puso, ang sabi niya, tayo po ay umiinom at kumakain ng hatol sa ating pong mga sarili. Kaya marami ang may sakit, mahina, at marami na ang mga namatay. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, magkaroon po tayo ng ilang saglit ng katahimikan, na tayo po ay nanalangin sa Panginoon na ayusin niya ang ating pong buhay, ang ating pong puso. Tayo ba'y manalangin?
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong salita na amin na pakinggan. Salamat po sapagkat sinulat mo na sa inyong salita kung ano ang mga dapat namin gawin sa amin po pamumuhay dito po sa lupa habang iniintay namin ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Panginoon, salamat po sapagkat pwede kaming magbigay cheerful na may kasiyahan na walang reservation sa amin po mga puso. Sapagkat tunay po, Panginoon, na lahat na ng resources, lahat na ng paraan para magpagkaloob kami ay inyo po pinagkaloob. Salamat sa inyong salita, salamat sa Panginoong Jesucristo na inyo po isinugo na may kasiyahan upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan. Nakita mo po ang puso ng bawat isa. Panginoon, patawarin mo po kami. Kung madalas sinusuway namin ang inyong Panginoon mga utos. Kung madalas, Panginoon, kami nagre-rebelde sa iyo. Nawa, Panginoon, sa oras na ito, may maalala namin na ang Panginoon ay nagsakripisyo. Hindi siya nagdalawang isip na kami, Panginoon, ay iligtas. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sana huwag din kami magdalawang isip na magtapat, Panginoon, sa iyo. Linisin mo po ang aming puso, ang aming pong isipan, gamitin mo kami karapat-dapat. Natanggapin ang pinapay at ang saro na ito na simbolo ng pagkasira ng katawan ng Panginoong Jesucristo at pagdaloy ng kanyang dugo upang kami, Panginoon, ay magkaroon kaligtasan. Panginoon, nawa ang bawat isa ng karapat-dapat sa pagtanggap ito. Sapagkat ang pinalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po si Brother Tony na siya ang mag-distribute ng tinapay at saka ng